Yung environment mo ba, nabibigyan ka ng high level of thoughts? Kung sagot ay hindi, kailangan mong palitan. Kung ikaw nagtatrabaho ka pa sa bahay nyo, at ang ingay ng TV, ang ingay ng radyo, kung ano yung mga for you feed na mga tunog na narinig mo sa mga cellphone, na mga kasama mo na naglalaro ng games, magdamag, puro inom ng alak, repeat na naman kinabukasan. I-rework mo yung place mo. Kung saan mang lugar na makakapag-focus ka sa work mo nang walang distraction. Reply na itong tao na to na nagde-demand sa'yo na dapat replyan mo kaagad, kundi magagalit sa'yo, na hindi iniisip na nagfo-focus ka dito, nagke-create ka ng something na magsusustain long term. Ito kasi mga short term mag-isip to mga yaman na sila. Magsama-sama to mga to, okay? Di ba sabi ko like attract likes? Nag-aaral ka sa ganitong topic para ma-master mo yung ganitong level ng department ng life, but itong mga tao na to, itong condition na to, hindi ka inaalaw to get your next level. Tao na to, kinukuha energy mo. Hindi ka na nakapag-focus sa sarili mo eh. Energy mo, resources mo, and binibigay mo tong mga to para sa ibang tao. Instead na i-maximize mo to para sa pag-reprogram ng environment mo. Isa to sa mga crucial aspects ng entrepreneur career mo at sa business mo ay yung environment mo. Pansinin mo yung environment mo, yung lugar na pinagtatrabahuhan mo everyday. Ano yung preset design niyan na makakaapekto sa kung sino yung pwedeng maging ikaw. Kasi gustuin mo man or hindi, byproduct ka ng environment mo. Dahil na-absorb mo yung mga bagay, energy at mga tao sa paligid mo. Alam to ng mga mayaman na tao, kaya meron tayong kasabihan na birds are the same feather, flock together. Kasi ang energy na ka-same kind usually attracts. At ang energy na different kinds usually repels. Magka-same kayo ng energy, magka-same kayo ng mindset, magsasama-sama kayo, magtutulong-tulungan kayo, hatakan kayo pataas. Hindi kayo magka-same ng energy, hindi kayo magkapareho ng mindset, hindi kayo magkakasama-sama, magtatablahan kayo, at maghahatakan kayo pababa. Kadalasan pag meron kang ka-same ng energy at meron kang ka-same ng mindset, ang mind mo is teamwork. At kapag negative yung energy mo, nasa competition ka, gusto mo siyang malamangan. Yung lugar na kung nasaan ka is malaki yung impact sa decision ng life mo, sa quality ng life mo, at quality ng information na pumapasok sa mind mo. Na hinahayaan mo lang na makapasok sa mind mo, na maka-access sa'yo, at pinaniniwalaan mo tong mga to na totoo. Tandaan mo na kung ano yung belief mo, ano yung mga paniniwala mo, pag may narinig ka, pinaniniwalaan mo, nakita mo social media, pinaniniwalaan mo, sinabi sa'yo ng parents mo, pinaniniwalaan mo, sinabi sa'yo ng teacher mo, pinaniwalaan mo. Ito yung sabi sa radyo, ito yung sabi sa TV, pinaniwalaan mo. Ito yung binubulong ng mga kaibigan mo, pinaniwalaan mo. Oo ka lang ng oo. Ngayon, ganun yung magiging reality mo. Para ka magkakaroon ng isang shell na ito lang yung nakikita mo na sa life. Pag step back ka pa ng malayo, hindi mo nakikita yung iba pang mga department ng life. At madalas, napapabayaan mo na yung pinakadapat mong alagaan, which is kung sino yung palagi mo nakikita pag tumitingin ka sa salamin. Nung broke ako at gusto ko makaalis sa rat race, nung time in, time out, work 9 to 5, ng 3 years. Gawin lang ko ano yung pinapagawa sa akin. O JB, ito yung task mo. Gawin mo to ng 8 hours. Bukas gawin mo ulit. Susunod na buwan, gawin mo ulit. Next year, gawin mo ulit. Ulit-ulitin mo lang. Ito lang yung task mo. Ganito ka lang mag-behave. Kasi ganito yung makakatulong sa company. Tapos bukas, ulit naman yung proseso. Magtatrabaho, matutulog, gigising. Magtatrabaho, matutulog, gigising. Babiyahe, matutulog, magtatrabaho, gigising. Ulit-ulit. Yung family ko, sinasabi, ang taas naman masyado na pangarap mo. Business owner agad. Di mo kaya, maghanap ka na lang ng trabaho. Doon sigurado may kita ka pa sa quincenas tsaka 30 na katapusan. Huwag ka mag-sales kasi wala kang guarantee na ayun yung way para magkaroon ka ng freedom sa life. Go get a job sa agency company. Mag-edit ka na lang ng video doon. Diyan ka lang sa harapan ng computer 24 hours a day. Huwag ka magbasa ng mga books, ng mga educational book, ng mga taong nakapag-build ng successful company kasi sayang lang oras mo. Wala ka naman matututunan. Manood ka na lang ng mga entertainment, mga anime, malilibang ka pa. Ayun yung advice nila. Ayun yung environment na kung nasaan ako. Ganun mag-isip yung mga tao na kung nasaan ako. Ito ako, sa bilog, ganito sila mag-isip, ayun yung mga sinasabi, ganito sila mag-isip sa mind. Ayun yung environment ko na kinukondisyon ako sa isang scripted outcome na life. Kinukondisyon ako maging trabahador habang buhay, na maging tools lang na itong mga tank thinker na to. And kaming mga workers, using our hands and body, just keep working, keep working, keep working, keep working. Hayaang maging busy ang mga nagtatrabaho, wag hayaang makapag-isip. Wag ma-curious kung bakit naka-ready na yung place na pagtatrabahuhan after mag-aral ng 5 years. Kumbaga, eto yung inaral mo ng 5 years, tapos naka-dictate na
yung lugar mo. Eto na yung gagawin mo, eto na yung magiging ikaw, ganto ka na. Kinumsyon mo na 5 years, ay in-script yung outcome netong mga tao na to. Yung behind na nagpapatakbo ng show. At dun sa environment na yon na hindi ka lang dinidi-program na say, hey, this is bullshit, but reprogramming. Na ano yung environment na gusto ko magkaroon ako? So let me ask you, glitchers. Anong klase ng mga kaibigan yung sinusurround mo sa sarili mo palagi? Ano yung mga tao na nasa paligid mo? Ano yung mga sinasabi nila kapag sinasabi mo sa kanila yung ambitions mo, yung dreams mo, yung success result mo? Naalala ko tuloy yung quotes na nabasa ko na wag mong i-share yung big dreams mo sa mga small-minded people because it will kill them, because ma-offend sila, because may ayabakan sila. But, i-share mo yung big dreams mo sa big-minded people. Kaya importante na hanapin mo yung mga big-minded people na yun. Mahalaga na makipag-collaborate ka sa kanila, makipag-teamwork ka, na i-share mo tong mga information na to kung paano ka nag-grow, how you propelling yourself so you can bounce back information. Because the multitude of counsel, there is wisdom. Ang pinakatanong dito is, ano yung klase ng counsel yung nakukuha mo? Yung environment mo ba, nabibigyan ka ng high level of thoughts? Kung sagot ay hindi, kailangan mong palitan. If that means, kung ikaw nagtatrabaho ka pa sa bahay nyo or sa house ng parents mo, kung under ka pa ng roof nila at ang ingay ng TV, ang ingay ng radyo, kung ano yung mga for you feed na mga tunog na narinig mo sa mga cellphone na mga walang sense. Mga kasama mo na naglalaro ng games magdamag, nanonood ng Netflix sa gabi ng ilang buwan, na puro inom ng alak, repeat na naman kinabukasan. Ngayon, ikaw hindi makapag-focus dahil sa ingay ng noise. I-rework mo yung place mo. Pumunta ka sa coffee shop, sa library, kung saan mang lugar na makakapag-focus ka sa work mo nang walang distraction. Tandaan mo, ang distraction pwedeng nasa physical world, like yung ingay ng mga kotse, yung mga jeep, tahol na baka aso, boses ng mga tao, mga tunog sa mga cellphone, at meron din sa digital world, sa news feed mo, sa For You page mo, sa mga social media platform, like sa mga fast pace, kagaya ng TikTok, ng Facebook Reels, sa mga YouTube Shorts, sa Instagram, pati sa My Day, may mga ingay yan, di ba, naririnig mo? So kung hinayaan mo yan na makapasok agad sa'yo, maka-access sa mind mo, i-absorb, kumbaga, kinukuha nila yung energy mo, yung oras mo, halika dito. Ang daming mga advertisers na gustong makuha kagad yung attention mo within 3 seconds. Most of the time, hindi naman makakatulong sa ikaka-level up mo. Pero meron din naman mga content na makakatulong sa self-improvement mo, nabibigyan ka ng awareness, tinuturuan ka about mindset, money, wealth, biohacking, mga taong positibo mag-isip. Ayun, healthy yun para sa'yo. Makinig ka sa mga tao ngayon kasi makakatulong yun para sa well-being mo. Marami pa sa mga digital world, baka notifications, pag meron tumawag sa'yo, o meron nag-chat sa'yo, nag-reply ka agad, may voice message. Click mo agad yung video, yung mga content. O halimbawa, napadaan ka lang sa lugar na to, may ingay yung TV, bigla ka na lang napanood ng TV doon. Mga group chat call na mga nonsense. Reply na itong tao na to na nagde-demand sa'yo na dapat replyan mo kaagad. Dapat mabilis yung reply mo. Dapat pansinin mo kaagad, kundi magagalit sa'yo. Na hindi iniisip na nagfo-focus ka dito, nagke-create ka ng something na magsusustain long term. Ito kasi mga short term mag-isip na ba ito, yaman na sila. Di ba sabi ko like attract likes? Magsama-sama to ba to, okay? Halos lahat ng yan, naranasan ko, marami na inis sa akin, naiyabangan sa akin, masyado daw ako ambisyoso, takas naman ang pangarap mo, gusto mo kumita ka agad ng ganito kalaki. Well, sabi ko dapat lang dahil ayoko ng buhay na ganito. Ayoko rin makisama sa inyo, makinig ng mga pinagsasabi nyo dahil ayoko ng resulta ng buhay na meron kayo. Napakasimple lang na itong isang turo sa akin ng life. Kung paano ka mag-isip, ayun ka. Kaya sobrang ingat ko sa mga nasasagip ng senses ko. Lalo na kung ano yung naririnig ko, ano yung nakikita ko. Or kung gusto mo mag-rework sa library, so be it. Kontrolin mo yung ecosystem ng environment mo, both physical, nakikita, nahawakan, digital, sa buong paligid mo. Naalala ko, kailangan ko pang pumunta sa lugar na to na kung saan walang gaanong mga tao para lang masolo ko yung sarili ko at gawin ko yung thing ko. Dahil ayoko ng bad distraction. Kung palagi ka nag-work sa office, anong klase ng ilaw na meron ka? Fluorescent lights ba? O dyan sa screen mo? Pag nag-work ka sa laptop or computer, lakas to brightness, at pansin mo ilang oras na bigla na nagluluha pagkatapos. Yo, kasi ang dami mga tumatamang mga ilaw sa mata mo eh. At hindi napapansin ng iba to. Hindi nila na may mga bagay na dinesign itong mga grupo na to para yung main source na kinreate ng creator is madamage. Na yung boss mo, inutusan ka magtrabaho pa kahit tapos na yung shift mo at nagpapahinga ka na with unpaid way. At hindi nila inaalaw na mag-work ka para dito sa side hustle mo dahil gusto nilang ma-absorb yung time, energy, attention mo para sa ikabe-benefit nila sa'yo. Hindi rin yun healthy dahil kailangan mo i-develop yung sarili mo sa ibang place para sa ikale-level up na ibang areas ng life mo. So, protektahan mo yung environment mo, hindi lang
lang to sa negative side, sobrang importante to. Yes, nag-aaral ka sa ganitong topic para ma-master mo yung ganitong level ng department ng life, but itong mga tao na to, itong kondisyon na to, hindi ka inaalaw to get your next level. Kasi para ma-master mo tong skills na to, example, sales, marketing, leadership, psychology, human nature, magde-demand to sa'yo ng maraming time eh. Pero ngayon, dahil ini-spend mo dito, nagiging limitado ngayon yung oras at energy mo. Why? Kasi limitado rin yung mind mo eh. Marami pumipigil sa'yo eh. Isipin mo yung bills, isipin mo yung kuryente, isipin mo na yung food, tao na to, kinukuha energy mo. Hindi ka na nakapag-focus sa sarili mo eh. Pwede nagtatrabaho ka sa ibang tao like 9 to 5. So 9 hours na agad yung nakuha sa'yo. Ano, babiyahe ka pa, stress ka pa. Pag uwi mo, pagod ka, tulog ka, bukas ulit na naman. Ulit ng ulit yung cycle, hindi mo na nare-level up yung ditong areas ng life mo. Not to mention, pointless, dahil yung ginagawa mo dito, pangarap to ng iba at hindi pangarap mo. Ang pinakamasakit pa dito, nakapokus ka sa money. Ngayon, kahit sobrang daming money pang mapunta sa'yo, pero hindi ikaw yung tao na naging become para ma-attract to, mawawala din to sa'yo. Kasi wala sa'yo yung power, wala sa internal, sa external. Nakuha mo to dahil meron taong may power na kaya niyang makuha yon. Kumbaga siya yung kumuha dito sa taas, pinasa lang sa'yo sa baba, pero hindi ka yung na-attract, under ka niya. Pero sa 9 to 5 na yun, depende pa rin kung paano yung diskarte mo. Kung wise ka, mag-work ka sa ganitong job na makaka-accord ka ng high ROI skills, nakakailanganin mo itong skills na to para sa pag-build ng future business mo. Because may mga knowledge, wisdom, skills, information na ma-access mo lang kapag nasa inside ka ng organization. So, hindi lang to negative environment na pinupush ka papalayo para sa fullest potential mo. Pero pati rin sa draining environment na ginagamit mo yung time mo, energy mo, resources mo, and binibigay mo tong mga to para sa ibang tao. Instead, na i-maximize mo to para sa sarili mo. So, ladies and gentlemen, focus on your environment, what your environments look like, because if it's not adding, it's subtracting. There's no net neutral here. Once na na-realize ko tong principles na to, marami na akong friends na hindi binigyan ng access sa life ko. Nagsimula rin ako hindi na ako mausap sa ibang family members ko because that's the name of the game called sacrifice. Kasi ang ginagawa mo, dina-downgrade mo yung sarili mo dito sa mga low-level minded na mga tao. In order for you to have a relationship with them, they need to elevate. Kung hindi, magda-downgrade ka lang palagi. At etong idea na yung dog coming back down, eating its own barf, sounds ludicrous. Yet, we do it so many times. We go back to the same negative loop lifestyle na gusto nating makaalis. At ginagawa natin yun dahil ine-enjoy natin yung familiarity. Mga bagay-bagay na palagi natin ginagawa at familiar na sa atin masyado at merong binibigay na negative disguise to called comfort. Pero alam natin na enemy ang comfort. Mga excuses para hindi gawin yung ayaw mong gawin. So, kailangan mong wag i-entertain yung mga action mo na alam mo na at i-entertain mo yung mga action na hindi mo alam pa. Huwag mo i-entertain yung mga thoughts na alam mo na. Kasi familiar ka na sa result, familiar ka na sa reality nito, ginagawa mo na palagi ito eh. I-embrace mo itong mga bagay na hindi mo alam. Kasi hindi mo pa nararanasan tong reality na to eh. Kung gusto mo na different life. Kaya palagi ko sinasabi, kung gusto mo ng different life, you have to make a different choices. Yung mga bagay na alam mo na, kapag kumatok sa mind mo, step back, then mag-set ka ng alarm 3 minutes bago ka mag-move. Pagmasdan mo lang yung katawan mo, wag mo yan gumalaw muna, wag mo yan gumalaw. Stop ka muna, 3 minutes. Mag-alarm pa, lalagay mo lang yung orasan dito. Ito yung maubos yung 3 minutes. Tapos isipin mo, mayroong lumabas na notification sa harapan mo. Tapos nakalagay, ito bang action na gagawin ng katawan ko is alam ko na, ginagawa ko na, at alam ko na rin yung reality. Tapos may nagpapapulit. Question number 2. Ito bang action mo is susuportahan itong big goals mo? Gusto mo yumaman? Ako, ano yung mga action para yumaman? Gusto mo mag-make ng money? Ano yung mga action para mag-make ng money? Na pag gumalaw yung katawan mo, na-fulfilled ba to? Sinusuportahan ba tong final outcome mo? Check mo lang. Pero yung action mo kung nag-scroll ka sa social media for entertainment, hindi niya ma-fulfill to. So, X yun, nakalagay. Pag pamilya ulit yung igagalaw ng katawan mo, sabi, yung naggawin ulit yan. Alam ko na yung resulta niyan. Yung baka hindi mo alam, embrace and become. And you say, come here. Let me experience the next level floor of life. Hayaan mo, huwag lang ako makinig o maniwala sa mga sinasabi nito mga tao na to at hayaan mong ako ang gumawa at ma-experience ko mismo sa sarili ko. Hayaan mong i-experience ko to sa entrepreneur journey ko. And understand, ladies and gentlemen, na there's nothing to lose. Like, ano yung mawawala sa'yo? Truly. Kung meron kang shitty life, ano yung mawawala sa'yo? Wala. Kasi everything is gain. That's why malaki yung advantage ng mga taong underdog. Bawat sugal nila, low risk. Every action is gain. Kung meron kang shitty family members na super duper negative at ayaw nilang i-pursue mo yung dream mo, don't let them. Huwag mo silang yan. Hindi naman sila may control ng life mo, sarili mo. At kadalasan naman, hindi sila yung pumipigil sa'yo kundi sarili mo eh. Kasi sarili mo lang din talaga yung madalas na pumipigil sa'yo. At sarili mo lang din talaga yung madalas na makakatulong sa'yo. Kasi that's the code of the game. Ginagawa ko tong digital ecosystem na to para sa inyo because I know kung gaano ka low life naka-design
yung system. Na yung pinaka best issue sa entrepreneurship is yung environment ng mga tao. Kung nasaan tong tao na to, saan siya nakalugar, ano yung mga bagay-bagay na nakapaligid sa kanya, anong klase ng mga taong mga nakapaligid sa kanya. Hindi yung work ethic nila, hindi yung business model nila, yung virus na pumapaligid sa kanila na nakadisguise. Pwede tong tao, pagkain, old thoughts mo, o pwede yung phone mo, pwede yung mga old habits mo, na eto mga bagay na to is nakadesign para hindi nila mapursu yung next level nila. Aware man sila or hindi. So nandito ako nagsasalita sa harapan mo dahil isa ako sa mga naka-escape. Isa ako sa mga nagdusa ng ilang years. More than 3 years. Straight. More than 3 years ko ding intention na nilayo ko yung sarili ko sa mga gantong klase na baka tao. Na binild ko yung habits ko. Kaya kailangan kong gawin to, kailangan kong gumawa ng digital environment para sa'yo. Meron kang digital environment ngayon, pero please, protektahan mo rin yung physical environment mo. Nag-exercise ka ba? Nag-stretching ka ba? Nagpo-push up ka ba? Kumakain ka ba ng earth food? Not man-made, not illusion food. Design para ma-fucked up yung system mo. Like, sino pinapahinggan mo? Malakas ba yung signal banda dyan sa lugar mo? Sino yung mga tao na nasa loob ng bahay mo? Ano yung mga ginagawa nila palagi? Mga pinapanood, mga kinukwento. Chismis ba? Buhay ng iba? Anong klase ng mga food, water na iniinom mo sa loob ng bahay nyo? Nagpapaaraw ka ba? Nag-earth grass ka ba? Bibigyan kita ng side note na ginagawa na ito mga evil doers na to. Kung meron ka napansin na pagtingin mo sa langit, merong parang jet. May mga ulap na meron siyang binubuga sa likod niya. Nakadesign yun para hindi natin ma-access yung source. The sun. Glitchers. Kung i-enter ka ng room, ano yung amoy na gusto mo? Malinis, madumi, fresh air, o puno ng mga bleach? Or kung ano mang illusion na product, intention na dinesign for profit? Or gusto mong healthy at clean kapag i-enter ka sa room with your eyes? Gusto mo ba ng dirty or clean? Puno ng mga plants. Yung kwarto mo, puno ng mga natural light. Oxygenated. Kung sa tingin mo na okay lang yung kondisyon mo sa ganitong kondisyon, well, hindi. Pero kung mag-ooperate ka sa loob ng ganitong kondisyon, marirealize mo ng daan-daan yung bigat ng negative energy na hindi mo mapursu yung full potential mo. Di ka makahataw sa work. Di ka makapag-isip ng maayos. Bro mo, kinokombattle mo na yung negative thoughts na tinirinim sa'yo na itong mga grupo na to. Tapos kinakalaban mo pa yung mga negative distractions sa physical world and digital world mo. Alam mo bang gaano kahirap yun? Na hindi ka ina-allow na maka-access dito sa full harmony ng life, dito sa well-developed na design ng life na balanse. So mag-build ka ng tamang environment, both physical and digital. Protektahan mo, i-build mo tong environment na to na makakatulong para sa pag-pursue ng goal mo. Make sure mo lang na binild mo to with purpose, with intention, at maging seryoso ka. See you glitchers sa next video.